Magmumula, ang kwento na aking ibubuod, ngayon tungkol kay Becky. Si Becky may aso, ang pangalan ay Diego. May mag-asawa na gustong mag-ampun ng bata. Isang araw nagpunta sila sa bahay ampunan, upang pumili ng batang aampunin, at si Becky ang kanilang napili. Si Becky. Nabanggit naman ni Becky na gusto na niya agad makapasok sa eskwela. Sinabi ni Mrs. Gibbs na nakaplano na ang lahat ng iyon at gusto nilang ipakilala si Becky sa principal dahil may anak din ito na kasing edad ni Becky. Ito ay isara, kakain na sana sila pero sinabi ni Becky na kailangan na muna nilang magdasal. Tuwang-tuwa sila kay Becky. Dinala na si Becky sa sarili niyang kwarto at sinabi ni Mrs. Gibbs na kung may kailangan siya ay huwag siya mahihiyang magsabi. Pagkatapos ay umalis na si Mrs. Gibbs para makapagpahinga. Binuksan ni Becky ang bintana at tinawag ang kanyang aso. 2 taon na ang lumipas matapos ay invade ng 4 neo-Nazis ang bahay nila Becky at patayin ang kanyang tatay. Ang grupong ito ay may hinahanap na isang susi na nakatago sa ilalim ng bahay nila Becky. Pinatay ni Becky ang mga lalaki, ginilitan niya ng leeg. Ang iba ay nilunod niya at saka chinenso habang nasa tubig at ang huli ay binaril sa ulo. 16 na taong gulang na si Becky at siya ay madami na ding tinakasan na foster parents. Siya ay nasa isang gubat at nag-insayo. Tumakbo siya at hinagis ang kutsilyo. Tumama ang kutsilyo sa isang puno. Tumakbo siya ng tumakbo at pagkatapos ay inensayo niya ang kanyang skills sa pagpatay. Minsan ay nahuhulog siya sa sarili niyang patibong. Nakauwi na si Becky, nagluto siya ng itlog at may isang matandang babae na ang binigyan niya ng kanyang nilutong itlog. Ito ay si Elena Khan. Kasama ito ni Becky na tumira sa bahay sa loob ng madaming taon. Hindi ito lubusang kilala ni Becky. Kumain sila ng magkasama at nag-usap. Tinanong siya ni Elena kung nakatulog ba siya. Sinabi ni Becky na hindi dahil naalala niya ang mga nangyari noon. Sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho si Becky, may isang matandang lalaki ang nag-order sa kanya. Inihanda ni Becky ang kanyang pagkain pero nagreklamo ang lalaki, gusto niya na tunaw ang butter sa plato niya. Sa imahinasyon ni Becky ay pinukpok niya ang plato at inihagis ang butil ng plato sa leeg ng lalaki at nahiwa ito. Gustong-gusto gawin iyon ni Becky pero iyon ay imahinasyon niya lamang. Tinawag si Becky ng lalaki at inabot sa kanya ang plato. Kinuha ito ni Becky at inihanda ang order pagkatapos ay lumabas si Becky para kumain. Hinihintay ni Becky ang oras ng kanyang uwian hanggang sa tumapat ito sa 12:00. Lumabas si Becky at kinuha ang kanyang bisikleta at umuwi na. Nakauwi na si Becky at naglalaro ni Elena. Nag-usap sila tungkol sa mga kapatid ni Becky at kanyang mga magulang. Kinuwento ni Elena ang kanyang naranasan noong bata siya na ginawa niya ang lahat para makasurvive. Isang kotse ang mabilis ang takbo, huminto ito sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Becky. Pumasok ang 3 lalaki sa loob ng restaurant at kinausap si Becky. Ininsulto nila ang pangalan ni Becky. Umupo ang mga lalaki at nag-usap-usap, habang si Becky at nasa bar area at pinupunasan ang mga baso. Umorder ang mga lalaki ng kape at hinanda ito ni Becky. 3 kape ang kanyang dala at binigay sa mga lalaki. Inabot niya na ang mga kape at sinadyang tapunan ni Becky ang lalaki. Nagalit ang lalaki at humingi ng tawad si Becky. Pauwi na si Becky at anabangan siya ng mga lalaki. Sinundan si Becky hanggang sa bahay nila. Isang gabi habang tinitingnan ni Becky ang susi may narinig siyang nabasag na salamin. Tinago ni Becky ang susi sa lagayan at tinago sa ilalim ng kama. Bumaba si Becky ng dahan-dahan hanggang sa sumulpot ang lalaki at tinakpan ng ang bibig ni Becky. Inuntog naman ni Beck ang ulo niya sa ilong ng lalaki at nabitawan niya si Becky sa pagkakahawa. Tumahol si Diego at sinabi ni Becky na umatake pero pinukpok si Diego ng baseball bat ng kasama ng lalaki. Natamba si Diego at hindi na makagalaw. Tinutukan si Becky ng baril at pinaupo at gustong bigyan ng leksyon. Lumabas si Elena at tinutukan ang mga lalaki ng shotgun. Pinapababa ni Elena ang baril na hawak ng lalaki. Binaba naman ito ng lalaki. Bumunot ng baril ang isang kasamahan ng lalaki at binaril si Elena sa ulo. Sumigaw si Becky at inatake ang mga lalaki hanggang sa nauntog siya at nawala ng malay. Kinaumagahan ay nagising si Becky sa sahig. Tumayo siya at nakita niya si Elena.
Nilapitan niya ito at nakahiga si Elena at puno ng dugo ang ulo niya. Hinanap ni Becky si Diego. Lumabas siya para isiga ang pangalan ni Diego ngunit wala ito. Pumunta ang mga lalaki sa isang bahay malapit sa isang lake at sinabi na walang dapat makaalam ng nangyari. Kinakabahan ang kasama nila dahil sa nangyari pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Tinitingnan ni Becky ang mga litrato ni Elena. Nilibing niya si Elena sa bakuran at dinalhan niya ito ng bulaklak. Gustong gumanti ni Becky kaya nagpunta siya sa storage room para kumuha ng mga gamit. Naghanda si Becky, nagbihis siya at kumuha ng mga baril, kutsilyo at nagsimulang hanapin ang mga lalaki na pumatay kay Elena. Nagpunta si Becky sa isang bahay, kumatok siya at may matandang babae na naninigarilyo ang nagbukas ng pinto. Tinanong ni Becky kung asan si Daryl. Sinabi ng matandang babae na siya si Daryl. Pinuntahan ni Becky ang 4739 Colony Road at nagkaroon ng instinct si Becky na iyon na ang Daryl na kanyang hinahanap. Sa loob ng isang bahay, nagdadasal si Daryl at ang mga kasamahan niya pagkatapos ay nag-usap-usap sila. Narinig ng boss nila ang aso ni Becky. Tiningnan niya ito at tinanong si Daryl kung saan niya nakuha ang aso, nagsinungaling sila. Nakapasok na sa loob si Becky at kumukuha ng mga litrato. Tinanong ni Daryl kung ayos lamang ba ito dahil nagsusuka ito, sinabi ng lalaki na ayos lang siya at dinala ng lalaki si Daryl sa kwarto para kausapin. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Sean. Narinig ni Becky ang pag-uusap nila at nagtago si Becky sa ilalim ng lamesa. Nakikinig si Becky sa usapan nila habang nagtatago. Umalis na si Sean sa kwarto at nakita ni Daryl na bukas ang bintana kaya sinarado niya ito at tinawag na siya ng kanyang mga kasamahan. Tiningnan ni Becky ang laptop at nakita niya ang mga napakadaming pangalan, pagkatapos ay kinuha ang USB at umalis. Pumunta si Becky sa isang bahay na puno ng mga baril at kutsilyo. Natuwa si Becky sa mga nakita niya. May nag-doorbell sa bahay ni Daryl. Lumabas si Daryl para tingnan ito ngunit wala namang tao. Isang phone ang nagring at nakalagay ito sa sahig. Pinulot ito ni Daryl at kinuha. Nagpatuloy sa pagring ang phone at pumasok na si Daryl. Tinanong ng mga kasamahan niya kung sino iyon at pinakita ni Daryl ang phone at sinabing si Becky ang tumatawag. Nadulas ang isang kasamahan ni Sean. Sinabi ang totoo na kinuha nila ang aso ni Becky pero hindi nila sinabi na pinatay nila si Elena. Sinabi naman ni Daryl na kung pwede ay ibalik lang nila ang aso kaya lumabas ang isang lalaki at hinanap si Becky. Lumabas si Becky sa likod ng puno at pinasunod ang lalaki. Habang sumusunod ang lalaki ay nagpapaliwanag ito kay Becky ngunit patuloy pa din sa paglalakad si Becky hanggang sa tinutukan siya ng lalaki ng baril, huminto si Becky sa isang tractor. Doon ay nagpaliwanag ulit ang lalaki at lumapit siya papunta kay Becky ngunit nahulog siya sa patibong ni Becky. Naiwan ang baril ng lalaki at pinulot ito ni Becky. Babarilin sana ni Becky ang lalaki ngunit maririnig ng mga kasamahan niya ang tunog ng baril kaya naglabas si Becky ng granada. Tinip ni Becky ang bibig ng lalaki kasama ang granada at dinala ang lalaki sa tapat ng pinto ng bahay ni Daryl. Nilagyan ni Becky ng tali ang hawakan ng pinto at kinabit sa pin ng granada. Habang nagsisiyahan sila sa loob ay kumatok si Becky at umalis. Pinagbuksan naman ito ni Daryl at nakita niya ang kasama niya sa labas ng pinto, nahila ang pin ng granda at sumabog ang ulo ng lalaki. Tumalsik ang ulo nito at tumigas ang dugo. Nagkalat ang mga piraso ng ulo niya sa paligid. Lumabas ang mga kasamahan ni Daryl at nakita ang mga kasamahan niya ito, nasuka si Sean. Pumasok sila sa loob at kinuha ni Daryl ang baril niya sa drawer. Tinutukan niya ng baril si Sean at kasama niya. Sinabi na nila ang totoo na pinatay nila si Elena noong gabing iyon. Kaya nagalit si Daryl kay Sean at pinatay ito ni Daryl, inikat nito ang kanyang ulo at namatay. Tumawag ulit si Becky at sinagot ito ni Daryl, naghahanda ng crossbow mula sa malayo si Becky at habang kinakausap ni Daryl si Becky sa phone ay lumabas ang kasamahan ni Daryl na mataba. Kinuha ang shotgun, binaril ito ni Becky ng crossbow at nataman ito sa panga. Tumakbo paloob ang lalaki at tinanggal ni Daryl ang bala ng crossbow sa panga ng kasama niya. Lumabas sila at nakita si Becky sa kabilang side ng ilog, tumakbo si Becky sa loob ng barn. Hinabol naman siya ng lalaking mataba at galit ito, binaril niya si Becky pero hindi niya nataman.
Nakita ni Becky ang isang smoke grenade at kinuha niya ito at tinapon sa lalaki. Hindi makahinga ang lalaki dahil sa usok at lumabas ito ng bar ng gumagapang. Lumabas din si Becky ng bar ng nakamask. May dala itong itak at nagmakaawa ang lalaki sa kanya. Sinabi ng lalaki na may anak siya at asawa kaya huwag siyang patayin. Tinanong ni Becky ang pangalan ng anak niya ngunit hindi nakasagot ang lalaki kaya alam ni Becky na nagsinungaling ito. Tinadtad ni Becky ng saksak ang lalaki. Tumalsik ang dugo nito sa katawan at mukha ni Becky hanggang sa mamatay ang lalaki. Natama naman si Becky ng tranquilizer at natamba ito. Paggising ni Becky, nakatali na siya sa upuan at nasa harapan niya si Daryl. Nagpupumigla si Becky na makaalis sa tali. Nakita ni Daryl ang susi na tinatago ni Becky. Tinago ito ni Daryl dahil interesado siya sa coordinates na nakasulat sa susi. May tumawag sa pangalan ni Daryl, pumasok ang matandang babae at namukan ito ni Becky. Ang babaeng ito ay ang pinagtanungan niya sa isang bahay. Ito ang leader ng grupo ni Daryl. Sinabi ng matandang babae kung nasaan ang flash drive na kinuha ni Becky ngunit dinuraan ito ni Becky. Nilabas ni Daryl ang aso ni Becky at pinakain ito ng meat. Sinabi ni Becky na sasabihin na niya kung saan niya tinago ang flash drive. Tinabi ni Daryl ang aso at binalik sa kulungan nito. Sinabi ni Becky na kailangan nilang ipangko na kapag pinatay sila ni Becky at didiretsyo sila sa impyerno dahil natanggal na ni Becky ang pagkakatali sa kanya. Nakita ni Becky ang pepper spray at inisipriyan niya sa mata si Daryl. Nagpunta ito ng comfort room para maghugas ng mata. Dali-dali namang tinatanggal ni Becky ang isang kamay niya na nakatali. Pagkatanggal niya ay tinutukan na siya ng baril ng matandang babae. Babarilin nito ang aso ni Becky pero nakita ni Becky ang kutsilyo at inihagis niya ito at nataman sa ulo ang babae. Natamba ang matandang babae at nilapitan ni Becky ang aso niya at sinabing babalikan niya ito. Tumakbo sa labas si Becky at hinabol siya ni Daryl. Naghabulan sila sa gubat at binaril ni Daryl si Becky hanggang sa maubos ang bala nito. Nakita ni Becky ang palatandaan niya at huminto siya. Nilapitan siya ni Daryl at naapakan ni Daryl ang bear trap. Nagdugo ang paa ni Daryl at napasigaw siya sa sakit. Humakbang pa siya at naapakan niya ulit ang isa pang bear trap hanggang sa matamba siya at natama ng ulo ni Daryl ng bear trap. Namatay si Daryl. Pinanood ito ni Becky hanggang sa mamatay ito. Bumalik na si Becky sa bahay ni Daryl para kunin ang aso niya. Pinakawalan niya ito at niyakap. Biglang tumayo ang matandang babae na nasaksak sa ulo at sinabi na hindi natama ng utak niya. Bumaril ito at natama ng vase. Pinakain ito ni Becky sa aso niya. 24 na oras ang lumipas at in-interview siya ng isang CIA agent. Pinakita ng CIA agent ang drive at tinanong si Becky. Sinabi ng babaeng CIA na isang grupo ng terrorist ang kanyang mga pinatay at kung handa na ba si Becky na maging pinakabatang CIA. Nag-agree si Rebecca at pinakita ng CIA ang susi na may coordinates. Sinabi na handa na ba siyang malaman kung sino ang may-ari ng susi na ito. Sinabi ni Rebecca na handa na siya at hinanan ni Becky ang kanyang aso. Sa bandang huli ay hinanap ni Becky ang nakatakas na miyembro ng terrorista iyon at nakita niya iyon na nag-aayos ng sasakyan at pinasabog ito ni Becky gamit ang grenade launcher at dito na. Nagtatapos ang pelikulang recap movie.